Habang busy po sa Norway Chess 25 2024 ang top player sa buong mundo, alam nyo ba nagkaroon po ng exhibition match? Yung isa po sa naging youngest international master na si Faustino Oro ng Argentina. Alam nyo, naging sensation po ito sa Argentina at sa buong mundo na kung saan kinonsidered ito na Messi of chess. Ganun po siya kalakas. Kasi nga naman 10 years old pa lang, tumatalo na po ng mga grandmaster sa standard tournament. At dahil po sa kanyang pambihirang galing, abay, inimbita po yung legendary world champion na si Viswanathan Anand para makalaban niya sa isang mini rapid match. So ang labang po nila, 2 game po ito, 10 minutes plus 3 seconds increment. Ayun, anong nangyari dito? Tingnan po natin kung kaya nang makasabay ni Faustino Oro sa isang batikan na manlalaro. First game po, puti, si Viswanathan Anand. Ang tinira niya po ay E4 na sinagot ng E5. Knight F3, Knight C6, and then Bishop B5. Ruy Lopez ang tinira ni Anand. Expert si Anand talaga sa Ruy Lopez. Anyway, nag-A6 po yan, umatras, and then Knight F6 lang. Ito po yung Ruy Lopez na Morphy defense, Columbus variation. Tinirahan lang po yun ng D3, depensa sa pawn, na sinagot ng B5, umatras sa B3, and then Bishop lang sa may C5. Medyo ano po yan, aktibong play sa Ruy Lopez na kung saan instead na Bishop E7 dito nakatutok. Ito po yung Anderson variation, talagang active play yan. Pagka Bishop C5 nag C3 lang in order to go D4 at some point, na sinagot ng D6. Pagka D6 nag castling, and then Bishop B6 lang. Ang pinaka-idea po niyan, magtataka kasi bakit matras agad? Wala lang, para pagka D4 hindi siya threat, maaring makain mamaya yung E4. Kaya nga Knight D2 muna yan, depensa, tapos nag castling si Faustino na sinagot ng Rook E1 agad ni Anand, no? Gusto siguro mag D4 later on, pero ang pinaka main yan, magna-knight maneuver na ganun yan eh. Anyway, si Oro nag-knight E7. Ayun, wala kasing ginagawa yung kabayo dito. Maaari po siyang mag-knight G6. Not just that, yung mga idea ng C5 later on nandyan. Tumira naman po ng D4 si Anand na naku, novelty na agad ng laro. Balik ko lang po, no? Kasi, Knight F1 din ang pinaka-common yan. Tapos, ganun. Pero yung tiradang D4 early in the game, ayun, hindi nga po nagustuhan ng engine. Kaso, ito pong si Faustino Oro, hindi niya po tinira yung number 1 engine move, which is capture, takes, tapos magsi-C5. Pag ganun daw po ang ginawa ni Faustino, slightly better siya. Ang ginawa niya po kasi is nag-knight G6 immediately. So, sa normal development lang po siya pumasok. Sinagot ni Anand ng H3 lang. Iniwasan yung possible knight G4 or Bishop G4 pin. Nag-Bishop B7 naman, hitting the pawn on E4. Tamang development lang. Sinagot ng Bishop C2, depensa sa E4 na nag-Rook E8. Pagka Rook E8, tinirahan lang po ng A4 ni Anand. Kuma-counter na sa may queen side na sinagot ng Queen D7. No, yun, no. Tamang develop lang, pinagkunat po yung tore. After Queen D7, B3 lang ang kunat lang ng ginawa ni Anand, no. Ang pinaka-idea po ng B3, later on po kasi, pwede niya pong isara. Ang problema, hindi niya masara agad-agad yan dahil may C6. Pero after B3, kung magdi-D5 si Anand, makakapag C4. Solid ang mangyayari. Anyway, nag-Rook A D8 po yan. Ang pinaka-idea niyan kung sakaling capturein dito. Pangalawa, pwede po siya magtulak, buksan ng gusto yung sentro. Ayun, no. Kaya si Anand, sinara na, wag kang magulo. Pagkasara, nag-knight H5 para po sa typical na idea yung knight F4 na sinagot lang ni Anand ng knight F1. Pagka knight F1, nag-bishop doon. Bakit? Wala na kasing ginagawa dito eh. Naka-block eh. Solid yung D5 eh. Ngayon, ang pinaka-idea po nito, later on, pagtira dito, pwedeng kainin, and then pasok dito. Ayun ang mangyayari. Pero si Anand dyan, wala, hindi ininda. Ang tinira lang po ay Bishop E3. Pagka Bishop E3, kinapture lang po yan ni Faustino Oro. Binawi po ng pawn. Aba, matindi yung pawn. Ang weird ng capture ng pawn kasi nagkaroon ng double pawn pero na-prevent yung knight F4.
So dito po nag C6 and then sinagot na nga po ng C4 yan. Pagka C4, B4, sinara bigla. Pagkasara, nag-knight lang, umatras yung kabayo, pupunta siya dito. Na sinagot ng knight F6, umatras din kasi kakainin eh. Kaya napatras. Anyway, knight G3, develop naman si Anan. H6 lang na medyo passive daw ang datingan. Ano ba ang tamang tira? Ibalik ko lang, A5. Well, ang H6 na-create daw siguro ng weakness. Tingnan natin, nag-rook lang po sa may F1, nag-knight sa may H7, umatras. Pupunta siguro dito po, no? Or baka mamaya, gaganito yan, makapag F5. Anyway, nag-knight na doon. Ayun. Tingin ko kaya malito kanina binigyan question mark kasi weakness pa yan. Iintindihin mo pa yan, no? May mga ganun, tapos pwede mag-sacrifice, di ba? Anyway, nag-knight E7, hinamon yung kabayo, na-kinapture lang ni Ana, nag-queen takes, and then kinapture din yung C6, libre kasi, na binalikan. Pagkabalik, nag-A5 lang, na kinapture na po yung pawn, and then queen to D2, ay yung pala yung idea ng A5, para po hindi madepensahan ito. Kaya pala kanina yan yung pinapatire, no? Para wala nang ganyang idea, naging weak po kasi yung B7. Paano depensahan? Nag-Queen C5. After Queen C5, nag-Knight develop lang. Ito pong si Anan na sinagot po ng Bishop to B7. Hitting na po ng E4. Ayun pala yung ikot ng kabayo. Knight E1, no? Yun pala yun. Kaya pala pumunta sa F3 tapos Knight E1 lang. Napakagandang tira. Napaatras po yan na kung saan binigay yung pawn pero may capture dito. Ang ginawa naman po is nag-rook lang sa may A4. Wala, ayaw ibigay ito. Pagka rook A4, knight G5, ayun, kumounter dito. Paano mo didepensahan? Wala. Kaya kinapture na lang po yung B4. Binawi po yung pawn sa may E4. And then nag-queen D3. And according sa engine evaluation, because of this queen D3, lumamang na ng konti si Anan. Tapos si Anan lamang din sa oras. Mabilis pa rin, ha? Alam niya ba si Faustino Oro ay sumikat dahil tinalo niya po sa bullet game si Magnus. Tapos tinalo niya din si Caro sa Title Tuesday. Kaya sumisikat tong batang to, 10 years old pa lang. Pero sa pagkakataong ito, lamang pa si Anan sa oras. Anyway, nag-Bishop A8 po yan para siguro umiwas siya sa sacrifice kasi makakain po yung kabayo. And then sinagot po yan ng Rook B6. Pagka Rook B6, nag-D5, ayun, mali. Ang tamang tira daw, Rook F8 at i-push mo yung pawn sa F5. Pero D5 mali dahil kinapture lang po yan. Siyempre, pasado ka bishop, hindi pwede rook eh. And then, nakain po yung A6. Pero even though nakain yung A6, alam niyo ba, sabi ng engine, equal pa rin. So, capture ka lang daw, takes, and then knight doon. Ayun, may bawi sa B3. Nabawi yung B3. So, equal daw ito. Ang tamang tira daw, Bishop C4. Tumira nga naman ng Bishop C4. Time pressure pa si Faustino Oro. Nakakabilib yung batang ito. Time pressure pero tama tira. So, nag-rook A7. Hindi kasi pwede yung dito, no? Sa rook C6 kasi may kain dito. Malulugi ka pa ng pawn. Anyway, umatras yung kabayo. Anyway, dito na po. Under a minute on the clock. Abay. Tablan-tabla lang. Ipalit mo lang daw ito eh. Babagsak na ito eh. Equal. No? Bibigay ito, pero bibigay din to. Equal na equal. Pero nag-blunder si Faustino Oro by playing Knight C1. Grabe ka blunder, sir. Bakit blunder? Kasi po, may tiradang maganda dito ang white. Pero hindi nakita ni Anan. Ang tira po sana is Bishop A4. Hitting the rook. Na pag gumalaw yung rook, tira ka lang dito, winning na yan, no? Diba? May ganyan daw eh. Kasi pwede lang gumanyan yan, pero pag bishop takes b3, knight takes b3, a6 lang, at hindi na po ito ma-depensahan. Tapos gaganon ka lang, no? I mean, yes, may pass pawn kasi. Pero ibalik natin doon, ang ginawa kasi ni Anan is rook c7. Ang problema sa rook c7, well, lamang pa rin daw dito ang puti, pero may rook c8 eh. Pero hindi yun ginawa eh. Nag-bishop d3. Interesting, no? Bishop d3 lang. Siyempre, umiwas. Inatake tore, chumek. Pagka-check, umiwas, and then umiwas din yung tore. Kaso, ang problema ng mga tiranang yan, nakaligtas yung mga pyesa, meron pong ganito. Knight lang to e1, hitting the bishop, no? At ang pinakamasakit,
Kasi pag kinapture mo yan, do may depensa yan, libre to. Ang malupit, may threat ngayon dun. So, ang ginawa nga niya, nag-bishop a6. So, binigay na lang to, no? Na kung saan, hindi pa nga tinex. Gumanon pa. Bakit hindi mo na tinex? Kasi pag tinex mo agad, may depensa pang ganito. So, eto, medyo masakit. Hindi makarook g6. Kasi nga, pag rook g6, bishop takes f7, bagsak yung tore. Kaya nag-rook na lang sa f6, tinex, takes, and then after rook takes lang. Wala na. Mauubos na yung pawn. Winning na si Anan. Tapos 9 seconds na lang si Faustino. Nadaan sa experience yung bata. Ayan o. Oh. Kinain. Wala na. Oh, daming pawn. Tatlong pawn ng kalamangan. Oh, grabe si Anan. No? Pinalit. And then that's it. Pansit kasi pagkatulak tapos ang laban. So that is game number 1, panalo si Anan. Game number 2, anong nangyari? Nagpalit ng kulay, puti naman po si Faustino, nag-ipor na sinagot ni Anan ng French. Wow. Si Anan kaharokan yan Sicilian saka ipor e5 pero French d4 d advanced na French variation po ito pero weird yung kanyang approach si Anan, hindi yan yung pinaka-common tumira po dyan. Ang common kasi dito is Queen B6, Knight H6, Knight E7. Parang ganun Pero Bishop D7, well, tinitira din naman. By the way, ano bang idea ng Bishop D7 yan? Gusto niya pong ipalit yung Bishop. Like example po, nag-develop ko ng Bishop dito. Titira po yan ng mga ganitong idea Ayan, Tapos iti-takes niya po ito. Knight will move attack. And then Bishop dito. Mapapalit. But Bishop kasi ito Common yun na idea. Anyway, nag-bishop e2 po yan. And then, nag-knight e7. Nag-castling knight f5. Ayan, yung mga typical development. Yung iba dito dumadaan Pagka knight f5, kinapture yung c5. Binawi po ng bishop. And then, nag-bishop d3 na. Ayan. So, wala na kasi nape-pressure sa d5. After bishop d3, umatras yung kabayo. Nag-knight develop to d2. Knight g6. And then, knight to b3. Tumakbo yung bishop sa b6, nag-rook e1 to defend upon, and then castling na. After castling, knight lang po sa may d4 na sinagot ng bishop c7. Talagang pinapressure po yung pawn sa may e5 na kinapture bigla yung kabayo. Pagka takes, nag-f takes. Napakaganda ng f takes ni Anan. Kasi kung magaganito siya, dadahan-dahanin siya nun. Yung knight tatalong dito, punta dito, mamatiin ka na ganun. Kaya f takes talaga para mabuksan yung f-file ng Queen e2 and then kinapture na po yung kabayo, binawi ng pawn. Ayan. So pagkabawi ng pawn, nag-h6 lang si Anan, na sinagot ng h4, agresibo. Nag-bishop b6, putting pressure sa d-pawn na tinirahan na ng bishop d2. Nag-rook to c8, open file. Rook c1, open file din. Queen e7, pinag-connect yung tore. And then, sinagot ng Queen D3, hitting the pawn na dinipensa ng Queen F7. So, medyo makunat yung labanan. According sa engine, this is equal. Pagka Queen F7, nag-bishop doon, hitting the rook, tumakbo, and then Bishop C5, yun, pinapalit. Pag napalit kasi bad bishop, diba? At dahil nga mababad bishop, tumakbo yung bishop. Ay palit na sinagot ng rook to D1. After rook D1, nag-A6 lang kasi kakainin. Nag-queen lang sa may a6 or a3, hitting the bishop, tumakbo sa may e8, and then nag-queen b5, hitting the pawn, na hinarangan lang ng bishop. Ang pinaka-threat, ito. Kaya po, dumipensa rook e1, and then nag-queen f4, pumasok yung reyna. Sinagot ng rook c3. Depensa yan dito sa possible baterya para makapag g3. Nag-rook c7 naman, nag-a4. Takbo yung bishop, nag-bishop doon. Tumakbo sa f2 or f7, kinain po yung bishop, kinapture, and then nag-rook to e3. Ayun. Medyo mawiwirduhan ka dito, Dito siya nagbabaterya. Kasi dito yung magiging laban mamaya, tingin ko. Anyway, nag-rook f8 yan. Ayan na nga, dumidepensa lang talaga sa kabayo. Yung black, lakas na ng tori dito. Kaya slightly better na daw po dito si Anan. Pagdating sa oras lamang din, ba talaga? Anyway, nag-rook c2 para pwedeng gumalaw to, depensado pa rin yun. Sinagot lang po ng queen to g4. May threat na rook takes f3, kaya nag-king move. Nag-rook f4 naman, pumasok. And then nag-b3 lang, depensa po sa pawn sa may a4 para gagalaw reyna. Ayan, nag-g5. Pagka g5, kinapture takes. And then pumasok, ayun. May threat dito. Yan, ang ganda din,
threat po yung pawn. Bibigay to pero babagsak to. Tapos may kain dito, ganon, no? Kaso, tinirahan lang ni Anan yan ng relax move eh. Queen F5. Sa'yo na yan. Pero may atake ako dito. At dito po, no, with 1 minute and 21 seconds, nag-blunder si Faustino. Dahil siya po ay gumawa ng matinding sacrifice na kung saan planado na pala ni Anan. Ito po, knight takes G5, giving up the rook. Ang matindi, hindi kinain yung rook. Ano bang mangyayari pag kinapture? May tabla kasi may capture na ganun. Check. Ayan, no? At pag nag-king move ka dyan, mati ka pa. So malamang humarang ka. Hindi ko alam kung anong pangharang, baka ito po. Ayan. Pagka hinarang mo yan, takes, and then titira po ng Queen C8, tabla na. Tabla na. Kasi pag humarang ka, check na naman. Ngayon, every time pupunta ka dito, mati ka pa dyan. Rook dito King G6, and then probably Queen G4. Ayan. So, ang ganda ng plano niya sana. Sacrificing the rook, may fourth rook. Kaso si Anan, joke lang, hindi kita papatablayin, baby boy. Baby boy, ano? Rook muna ako dito. Kulong yung Reyna. At dahil doon, napilitan na lang yan. Since walang pupuntahan, madadaling Reyna, nag-rook takes na lang po siya. So, pagka rook takes, ano bang mangyayari pag kinapture po agad ito? May rook e7, pasalo kung humarang, or humarang ka ulit, di ba? So, kahit papano, quality down lang. Kaso, nagaling dito eh. Sobrang, talaga, veterano, rook h4 ang ginawa eh. Hindi ka kinain agad. O harang ka muna. Tapos rook takes yan. Para mapilitan na mapalit. Tapos, hindi pwede mag knight takes yan. Pawn takes. O, may tikim pa dito muna. Isang pawn. Pagkatakbo, sa akin kinain. Ngayon, pagka-check sa ilalim, pasado iharang. This is quality up with the pawn pa. O, wala na. Ito ay easy peasy lemon squeezy pagka rook d3 kasi quality up, babagsak po lahat. Kahit kainin mo to, takes lang to eh. Hindi mo nga may tulak eh. May tulak, eto na yung pass pawn, quality up, pwedeng ubusin yung pawn, wala. At dahil doon, pinatunayan ni Anan na marami ka pang kakainin bigas, Faustino Oro. Grabe naman kasi legendary agad yung tinira ni Faustino Oro eh. Totoo pong sobrang lakas ng batang ito. Youngest IM ever, pero na-break po ni Roman Sokshev recently lang. 10 years old pa lang mga IM na itong mga batang ire. Abay, napakatindi, no? Grabe. Anyway, bukas po magsisimula yung laban ng mga top grandmaster like Wesley So and other strong players sa World Rapid and Blitz Team Chess Championship. Abangan nyo po yun. Baka mag-live ako kasi alas 9 ng gabi yung laro. Hindi masyadong puyatan. We'll see. Anyway, muli ito po yung Coach Speedmaster Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabi. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Bye-bye! That little mouse, 'cause I'm an albatross.